During my actual exam, actually, it was really, grabe yung anxiety ko in a way na, sabi ko nga, I mentioned during my Hope Talk before na 2:00 pa lang na madaling araw, nagising na ako. Supposedly, alam mo yung actually, with my coach sabi, kailangan meron tayong routine activity. So sabi, 2 weeks before your exam, kung anong oras ang exam mo, for example, 8 AM or 7 AM ang exam mo, doon ka na rin mag-start mag-practice. Gising ka na, i-manage mo na yung time mo, yung routine mo, anong oras ka dapat matutulog, anong oras ka dapat gumising. So, ginawa ko yun for 2 weeks, paulit-ulit yun, which is, I practice talaga na parang, okay, sige, hanggang sa matapos ko yung Q-banks ko and everything. But during the exam day, I don't know, I cannot sleep. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala talaga. Kasi talagang kasama ko na lang dun talaga i-prayer kasi nagising ako ng 2 AM. And that time, sumasakit yung tiyan ko. As in, talagang nagdadayariya ako. So, sabi ko, instead na isipin ko na nagkakaroon na talaga ako ng anxiety and panic attack that time kasi nga kinakabahan na talaga ako sa exam. Kasi iisipin mo yung gastos mo, yung effort mo, yung sacrifices mo. Sabi ko, paano ko i-explain sa parents ko or kaya sa family ko pag bumagsak ako? Sabi ko, I cannot afford to fail. So sabi ko, hindi. Kailangan ko lakasan yung loob ko and at the same time, hindi ako magpapatalo sa anxiety na to. So that time, nagdadayariya ako sa banyo, nakahawak ako ng roadmap. Talagang yung roadmap. Binabrowse ko na lang siya. Sabi ko, sige lang, lumabas ka lang na lumabas. Para pagdating sa exam, sabi ko, wala na. Sabi ko, sige lang. So, ayun, nagising ako ng 2 AM. So, technically, parang natulog ako ng around 9 PM. So, technically, parang mga 6 hours na yung sleep ko or 5 hours lang yung sleep ko. So, sabi ko, sige, okay lang. Di bali na, sabi ko. Kasi my exam was 7 AM. And that time, nag-motor lang kami ni husband ko papunta doon sa testing center. So, mabilis. Actually, ewan ko, palagi akong maaga eh. So, 5 AM, nandun na kami. 5:30, sabi ko, ang aga natin. So, tumambay kami sa restaurant nearby sa Macdo. Tapos, doon na rin ako nag-breakfast. So, sabi ko, kailangan kumain ako. Kasi talagang kain talaga ako in a way kasi alam ko, yun yung weakness ko. Na pagka nagutom ako, mawawalan ako sa concentration. So, ayan, kumain kami doon. Afternoon, 6 pa lang. Wala pang 6, nandun na ako sa mismong Trident Tower. Then, ayan, may mga kasabayan ako. Actually, feeling ko na parang mawala yung anxiety ko, nag-ano na ako sa kanila. Parang alam mo yung parang miscongeniality. Hi, hello, oo, congrats. Parang good luck po, ganyan na ako sa kanila. Para lang mawala, pero walang kumikibo sa akin. Ayun pala, bawal po pala makipag-usap sa isa't isa during that time. So, hindi ko alam. Pero wala naman talagang sumita, pero para lang mailabas ko yung ko, wala naman kumakausap sa akin. Sabi ko, pero okay lang. So, ganun ko, minanage yung anxiety ko that time. And from time to time talaga nagpe-pray ako, Lord, sabi ko, I did my best. Sabi ko, ikaw na lang bahala. I-surrender ko na talaga sa'yo lahat. Kasi sabi ko, knowing myself, yung mga challenges sa buhay ko, sabi ko, ito pa kaya, sabi ko. So, alam ko, hindi mo ako dadalhin sa path na to kung hindi ito para sa akin. So, ayun, during the exam day, ayan na, sabi ko na dun sa sa testing room, before ako nag-start, talagang nag-pray muna ako and then talagang sabi ko, nag-take time ako siguro mga 10 minutes without touching my keyboard or my mouse. Kasi sabi ko, I need to control my anxiety first so I can think clearly, especially dun sa mga first few questions. Kasi sabi nila, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung pinaka-umpisa ng exam mo. So, kung paano ka mag-i-ease doon sa pinaka-umpisa, maganda na yung magiging flow mo. Kasi kung sa umpisa, tuliro ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos, then you cannot parang kumbaga hindi tataas yung level of difficulty ng exam mo. So, ayun, I composed myself, I prayed, and then sabi ko, okay, hanggang sa naging kalmado na pinakiramdaman ko talaga yung heart rate ko, na talagang medyo okay, kalma na ako, nakakahinga na ako, wala na akong SOB during that time, kasi parang kung may shortness of breath, parang hingal ako, parang feeling ko parang hindi ako makahinga sa anxiety ko. So sabi ko, okay. Then nag-start na yung exam and then actually, ang bilis kong nagsasagot. Natakot ako in a way na sabi ko, nung lumagpas na ako ng 75, sabi ko, ay okay, sige. Pero I always remember na nagpa-practice ako ng 150 questions every day. Parang kumbaga, inano ko na yung sarili ko na I will not end at 75, I will end at 150. So regardless, sabi ko, hindi dapat ako mapanghinaan ng loob. That time was the traditional exam pa eh. So that time was 145 items. So I ended 145 items in just 2 hours and 10 minutes actually. Tapos ang bilis. Hindi ko na na-expect kasi meron akong routine na pag nagsasagot ako ng Q-bank, sabi ko,
hindi ako magpapapalit ng sagot ko. Kasi parang checking my cue box nung kino-coach ako that time, parang kumbaga sa evaluation din na parang pag nagpapalit ako ng sagot, na doon pa ako nagkakamali. So parang trust your first instinct. Yun talaga yung sinabi ng coach sa akin. So sabi ko, okay, sige, trust your first instinct. So every time ako nagsasagot, babasahin ko talaga yung questions ng buong buo, and then bago ako mag-jump sa options, then after that, doon ako sasagot, then next. Tanong, options, sagot, then next. Ganun ako magsagot that time. So, umabot talaga ako ng 145. Yung feeling na paglabas ko ng Trident Tower, sabi ko dun sa Kuya Guard, sabi ni Kuya Guard sa akin, congratulations ma'am, sabi ko kay Kuya Guard, di na ako babalik dito sana magdilang anghel ka. Ganun talaga yung sinabi ko. Pero Kuya Guard, nasagad ko yung exam. Sabi ko talaga, para ako nag-vent out dun sa guard, which is, hindi ko alam kung alam niya ba yung sinasabi ko, pero nag-vent out talaga ako dun. Sabi ko, parang nasagad ko yung exam. Tapos parang dun na lang nag-sink in lahat ng emotions sa sarili ko after the exam, na parang, oh my God, pumasa ba ako? Parang, Lord, ano ba? Parang kasi umabot ako ng 145 kasi knowing some of my friends who ended 145, parang most of them nag-fail. So parang sabi ko, okay, but anyway, sabi ko hindi. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. After that one, tinawagan ko yung husband ko. Actually, meron pa doon scenario na sa sobrang tuliro ko, kasi iniisip ko talaga yung every questions, kung tama ba yung sinasagot ko. And then sumagad nga ako ng 145. Kung karapat-dapat ba akong ipasa, parang kumbaga based on my observation doon sa ginawa ko, sa performance ko sa exam. Habang kakaisip ko, parang akong lutang. Talagang lutang na lutang talaga ako. Tapos, actually, nandun ako sa nag-stop na pala yung sa walking signal, tapos nag-go na yung mga sasakyan. Nandun ako sa pinakagitna. Pagtawid dun sa after dun sa may road doon sa Buendia, nandun ako sa gitna, and then buti na lang yung kotse, hindi siya ganun mabilis, muntikan talaga ako mabangga. Tapos ayun, tumabi na lang ako dun sa may gutter, nandun na lang ako sa gutter nakatayo, tapos tinatawagan ko ni husband ko, kasi nag-start na ako umiyak, tapos sabi ko, parang hindi ata ako papasa, sabi ko talaga, parang hindi ako papasa, sabi ko. Tapos parang hindi niya ako magpakalma nung nakita niya na ako, kasi after nun mahalos madapa pa ako dun sa pagtawid ko na naman sa pangalawa, kasi grabe talaga yung takot ko. Then sabi ng husband ko, sige, diretso na lang tayo magsimba. Sabi niya, diretso tayo sa Baclaran, magsimba tayo. So nagmotor na kami, ang init-init noon, tapos umulan pa on the way, so basang-basa kami hanggang sa nakaabot kami sa simbahan. Tapos doon ko nilabas lahat ng ng nararamdaman ko. Tapos sinabi ko kay Lord na siya na talagang bahala. Kung talagang ibibigay niya sa akin to, meaning para sa akin to. Thank you, Lord. Kung hindi pa, siguro meron pang purpose si Lord, meron pa siyang ibang plans for me, for the delay. Pero sabi ko, hindi ako susuko. Kasi sabi ko, itutuloy ko to. So, yun. Pero that time, naka-receive na ako ng parang acceptance sa sarili ko na, okay, eto na yon. So sabi ko, sige na, si Lord na ang bahala. So after that, umuwi ako sa bahay namin, umuwi kami sa bahay namin, and nilabas ko yung buong family ko. Doon pa lang kasi kami nakapag, parang kumbaga family bonding. Lumabas kami at kumain kami sa labas. Kasi during the time nung 1 month ko na stay sa Philippines, lang ako nag-review talaga ako sa loob, nagkulong ako sa kwarto. Wala talaga, naalala ko pa yung anak ko, that was our first time meeting. Kasi nga, iniwan ko yung youngest son ko ng 2 months old. Bumalik ako, 2 years and 3 months na siya. So, nagsasalita na, nag-aano na. So, parang yung feeling na hinahawakan niya yung damit ko noon, Mommy, play. Nag-start na siya magsalita. Pero, I cannot. Kasi nga, that time, nagre-review talaga ako, nandun lang ako sa room. So, dun lang kami nakapag-bonding, and sabi ko, parang, ewan ko, parang yung feeling na parang ang gaan na ng pakiramdam ko. And then, yeah. So, after nung result, kasi, nag-take ako ng exam June 8, and then my flight going back to Saudi Arabia was 11. So, 10 pa lang ng gabi, I have the result na. I received the email from iPass na, congratulations, you passed. So, sabi ko, wala, yung emotion na, hating gabi yata, yung parang mga 11 p.m., nagsisigawan kami sa bahay. Kasi, parang, oh my God, sumagad ako ng 145, pero pumasa ako. So, may plan talaga si Lord, sabi ko. Talagang para talaga ako dito. Then, yun. And then that time, kinabukasan, flight ko na pa Saudi Arabia. So, at least bumalik ako ng Saudi kasi lagi ko sinasabi noon, hindi ako gagala, hindi ako kasi yung vacation ko nga talagang dapat review lang. Kahit yun yung first time ko na makasama yung pamilya ko away ng ilang taon, 2 years kasi that was pandemic hindi ako makauwi sa kanila that time. And then doon lang ako umuwi, and then nagre-review pa ako. So sabi ko, hindi ako babalik ng Saudi Arabia na magre-review ako ulit. Babalik ako ng USR na ako. So ayun.
When it comes sa review talaga, ma'am, nako, siguro 100% talagang si IPAS ang nakatulong sa akin. Kasi, especially yung roadmap. Pagdating doon sa roadmap, pagbabasahin mo pa lang siya, which is, sabi ko nga, hindi ako masyadong reader. Hindi ako mahilig magbasa ng makakapal na libro. So sabi ko, important sa akin na andun na nakasummarize na lahat eh. Para kumbaga sinamarize na yung buong Saunders. So mas mabilis kong na-identify yung mga yung mga system. So when it comes talaga sa review, very helpful talaga ang IPAS, especially yung mga lectures. Yung mga lectures na kung, especially most of our educators kasi kay IPAS nasa US. And they are also an RN, US RN. So what they're experiencing there sa US na tuturo at na-share din nila sa amin during the review. So yun yung pinaka the best kasi nga sabi nga nila mas mas matututo ka pagka nai-imagine mo yung mismong tinuturo sa'yo. So nai-imagine ko yung tinuturo kasi nga they are relating their experiences dun sa topic na nila-lecture nila. It's not just feeding us with topics and babasahin at i-memorize, hindi eh. Pero binibigyan ka talaga ng whole scenario eh. Actually, especially ngayon na case study na yung form ng exam natin, very effective siya kasi even before nung traditional NCLEX, ganun na yung way ng turo ng IPAS. So, yung pagbigay niya ng mga lectures and then at the same time may mga practice drills kasi in the earliest pa lang, nagpa-practice drills na kami. So, after practice drills, naipa-practice mo na yung test-taking skills mo, kung meron ka bang na-absorb during the lecture. So, yun talagang naging sa akin, effective sa akin. Kasi, instantly, nalalaman mo kung meron kang na-absorb dun sa tinuro sa'yo o wala. So, na-assess mo, ikaw mismo nakakapag-assess ng sarili mo kung may natutunan ka ba o wala. And then, talagang ma-adjust mo rin talaga yung sarili mo. And with the help of the coaches, na sila yung nag-evaluate sa amin all throughout during the concept, hanggang sa mag-Q-banks kami, mag-practice kami, yung evaluation na ibinibigay nila and at the same time yung motivation. Na even though mababa yung scores mo, o even though, sabi nga, it's just a number, yung scores. And palagi talagang sinasabi sa amin na mistake is only, parang kumbaga, it's how you will learn. Pagka hindi ka nagkakamali, hindi ka matututo eh, parang ganon. So, yun yung naging pinaka-helpful sa akin pagdating sa review. The lectures, kung paano dinideliver ng mga educators natin yung mga lectures nila, together with their experience, yung mga examples nila, at the same time, yung mga drills na pinapractice namin every time. And meron din kaming parang midterm exam, final exam, which is going back para kang college time, no? Yung parang feeling mo kahit medyo parang feeling mo matanda ka na, pero bumabalik ka sa pagkabata. So, ayun, yun yung and then at the same time, yung community ng mga classmates mo. Yung parang kumbaga meron kasi kaming parang mga group or may GC kami na nandoon, nakakapag-usap kayo ng mga classmate mo na parang ka talagang natural na nag-aaral. So ayun, yun yung naging helpful sa akin. Yung for example, meron akong hindi naintindihan with the educator, kunyari na isang topic or may in-explain na parang hindi ko pa rin talaga siya maintindihan, I can ask with my classmates. Yun at yun, sila din magtutulungan at mag-ano sa'yo na kung ano yung pagkakaintindi din nila. So yung sharing of information and learnings between doon sa sa community ng IPAS naging maganda kasi parang isa lang yung goal niyo lahat is to pass the exam. The lecture, the mentors and the community, yun yung talagang pinaka-helpful sa akin, which is feeling ko para siyang package deal na when it comes my preparation for the exam. My feedback with regards to the processing team, actually, very smooth. Kasi nga sabi ko nga, nasa Saudi Arabia ako. And then, I don't have the time na para umuwi pa ng Pilipinas to process my school documents, to process my PRC. And pagka-message ko lang sa kanila, siguro within a day, naka-receive na agad ako ng reply sa kanila na, okay, mag-submit, ito yung mga kailangan mo requirements, ito yung mga kailangan mo very detailed na doon. So, pagkapasa ko sa kanila ng mga documents and then after that, mag-i-email din sila na na-receive na nila and then ipaprocess na nila lahat. Once na na-accomplish na nila lahat, sila din mismo mag-notify na okay, na-receive na rin nila itong mga documents mo and then na-submit na rin nila in their part. So, for me, yung feedback, napaka-smooth kasi nga, wala ako talagang naging issue kasi hindi ko na kinakailangan umuwi na Pilipinas eh. Yun yung pinaka-struggle pagdating sa usually pag nasa ibang bansa ka or nasa Saudi ka,
as an OFW, paano pag magsa-start ka ng NCLEX processing tapos hindi ka makauwi, hindi mo tong mga documents mo, or yung school mo matagal na parang kumbaga ang tagal pa ng processing, kung paano nila ibibigay yung mga documents mo. So sabi ko, sila na lahat fill in, sila na lahat nag-process sa akin kasi nandun na rin siya sa package, pati yung PRC ko. So overall, ang experience ko sa IPAS processing talaga is very excellent talaga, kasi hindi na ako nahirapan, hindi na ako kailangan umuwi na lang ako during the exam. So yun lang, hanggang sa And at the same time, after passing the NCLEX, dire-diretso pa siya when it comes to my visa screen and for my license endorsement, dire-diretso si IPAS na lahat nung nag-process nun. So next month, pupunta na ako sa US. So lahat yon parang kumbaga naka-ready na doon. Very smooth na walang So sabi ko nga, it's parang kumbaga nakalatag na yung plano ni Lord. So nandyan na yan sa parang kumbaga ilalagay ka niya or ipapakilala kayo, ilalapit ka niya doon sa mga tao talaga na makakatulong sa'yo when it comes to that and nasa sa'yo na lang kung paano mo siya i-grab or yung opportunity na binigay sa'yo. Yan. As a success coach, yung mga siguro challenges na pwedeng ma-encounter ng mga students, usually yung mga na-encounter nila is yun nga, usually the time management. So, yan talaga yung especially most of the nurses that na-handle natin, yung mga students natin, yung mga scholars, or even the regular students na na-handle natin is mga working abroad or working as an OFW nurse or working in different yung iba nga hindi pa sila nasa bedside nursing. So, isa sa mga challenges nila is the time management, kung paano nila isisingit yung review pagdating dun sa work nila. So, initially, dahil nga with the help of the coaches nandun kami on our part na para mag-reach out sa kanila, na para i-guide sila kung paano sila mag-start dun sa sa review nila, paano nila aanuhin yung mga nila lectures, kung paano nila isisingit yung mga review nila. So the challenges there is the time management. So we do advise them na talagang kailangan magkaroon sila ng time kung kailan talaga sila mag-aaral, ano yung nila, and magiging consistent sila. Kasi yun lang naman yung pinaka-way. Sabi nga nila, consistency and repetition. Especially dun sa mga wala sa bedside nursing. Marami tayong mga students na wala sa bedside nursing. So, sila yung fear nila kasi, yung challenges sa kanila is parang natatakot sila, paano sila sasagot kung hindi naman nila na-experience yun. So, pinoprovide na yon together with the educators, pinoprovide na yon during the lectures, yung mga concepts na dapat nating malaman during the time. And then the experience, sabihin natin yung experience, marami naman tayong mga educational videos, mga na pwede nating para makita kung hindi man natin makita in action kung wala tayo in the scenario, which is provided na rin dun sa program. So, kaming mga coaches, kami naman yung nag-guide sa kanila. So, usually, I advise them as a success coach. Time management, maging consistent lang sila sa kanilang review. And then, magkaroon talaga sila ng yung routine activity. For example, I do ask them, ano ba yung routine activity mo? Ano ba yung ginagawa mo on the daily basis? Then, paano natin isisingit to? Kasi kung hindi natin at least start from the very least time, like for example, 2 hours or 1 hour. 1 hour every day makapag-aral ka. And then increase gradually hanggang sa makapag-adjust ka ng 4 hours in a day. So, ayun. Kasi para magkasya lahat. Kasi kung mag-skip ka, for example, ngayon mag-aral ka, then bukas dahil busy ka, hindi ka mag-aaral for the next 3 days. And then going back yung inaral mo ng last day, hindi mo na yung maalala eh. So, kailangan at least kahit konti, small progress nga, sabi nila. So, mag-accumulate yan eventually in the end. So, paulit-ulit lang. So, yun. Time management, at the same time, consistency, and at the same time, yung motivation nila sa sarili nila na dapat, bakit ba nila talaga, ayun yung sabi nga ng isang student natin is, know your biggest why. Bakit mo kailangan mag-take ng NCLEX? Kasi without that strong motivation, every time na may kakaroon ka ng challenges or crisis or any problem sa family mo or everything, maapektuhan yung yung pag-aaral mo, yung focus mo. Pero kung nandun ka sa point na talagang nag-decide ka na talaga na kung ano talaga yung goal mo and gusto mo talaga maipasa yung NCLEX, so no matter what, sabi ko nga, ang mantra natin is pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan.